Saan ba yung ano? Sir, si Rio may tanong pero di ka ata naririnig. Ayos lang. Ay, naririnig ko siya pero hindi niya ako naririnig. Opo ata, sir. Ah. Wait lang Wait daw lang. po. Sige, sige. Hello, sir. Hello, Rio. Naririnig mo ako? Uy, naririnig na kita, sir. Yun. Naririnig kita kanina eh. Pero... Sir, pa-explain nga nung yung sa, sir, yung may add tapos even permutation, medyo hindi ko gets kasi, sir, yung... okay. Wait lang paano ba to? Buksan ko na lang yung yung sinend ko sa inyo. Yung iba, paki-ready na lang din yung tanong para mabilis tayo. Wait lang wala nilagay. Hindi pala dito. Sir, yung sign changes ba na tinutukoy doon yung sign as in positive, negative, or ibang sign, sir? Ano? Sorry? Yung sign changes ba na tinutukoy mo doon sa odd-even permutation, sir, yung negative tsaka positive sign ba, sir, or iba, sir? Yun. Kung yung niya, like, di ba 1, 2, 3, kailangan continuous. So, may mga pwede doon? So, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Yung ganun yung mga positive. Hold on. Ayaw gumana. Wait. Ayun. Ayun. Kita nyo ba? Guys? Yes, sir. Ayun. Balikan natin yung tanong ni Rio. Wait lang. Ayaw matanggal nito. Yun. Hold on. So, dun sa permutation. So, that's sa... Hold on. Dito ba? O dun sa Dito. Tama. Yes, sir. Yan, sir. Okay. So, lang yan. Ang sinasabi niya lang is kung continuous. Kaya ako sinabing similar dito. Pansinin nyo tong wait lang. Paano ba magsulat? Yan. So, kung titingnan nyo
highlight. Dito. So if you have like 1, 2, 3, tapos kung ang magagawa mo siya ng pa-permutate na counterclockwise, pag ganun, so lahat ng values na nandun is always positive 1. So kung titignan nyo, we have 1, 2, 3. We have 2, 3, 1. 3, 1, 2. Yun yung mga possible, di ba? So kaya ito lahat ng nandito is positive. Okay? Nakita nyo ba? Yes, sir. Okay. So itong kabila naman, so kapag pag clockwise, here. So lahat ng possible na number na gano'n, na combination. So we have 2, 1, 3. Oh wait. May 3, 2, 1 pa dito. 1, 3, 2 pala, sorry. Ang ganun. Alright? So ganun din, applicable din siya. Applicable din siya sa yung kanina, dun sa triple product. So balikan natin dito. Okay. Kita nyo ba malinaw? Yes, sir. Okay. So kung titignan nyo, we have A dot B cross C. Okay? So, tingnan nyo, saan siya equal? B dot C cross A. So kung titignan nyo, pag isipin nyo na lang 1, 2, 3 lang sila, so you still have this A, B, C. Gets mo? Parang papaikutin mo lang siya. Okay? So yung kabila naman, A, B, C. Gets mo ba? Oh. Yes, sir. Isipin nyo na lang, parang nasa paikot na conveyor belt. So yung A, kahit paikutin mo, babalik lang siya sa parang ABC lang din. Okay? As long as ganun, laging positive yung value. Contrary dito sa pangalawa, ito kasi sa pangalawa, kung makikita nyo, it's A, C, B. There's no way na makakakuha ka ng combination na A, B, C. Tama? Nang tuloy-tuloy. Okay na ba? Oh, sir. Ayun. So, ganun lang yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin, ano pa mga possible na negative? Sige, bigyan natin ng example para kung malinaw. So, ano pa yung magbibigay ng negative values? BAC? B dot AC. Oh, sir. Tingnan natin, sulat natin. B dot A cross C. Tama? Oh, sir. So, tama si Rio. So, lalagyan natin ng negative. Okay? Maliwanag ba sa lahat? Yes, sir. Ayun. So, ganun lang siya. Basically, parang ano lang to, identity. Tricky lang kasi sa pagdating sa vectors kasi we are dealing with operations. So, nandito yung dot product. Hold on. Dot product at saka cross product. So, hindi siya basta-basta kasi pwedeng, di ba sa normal numbers, it doesn't matter kung ano yung arrangement ng multiplication. So, that's yung yung property ng mga numbers. Pero dahil itong vectors kasi is, may iba-ibang components, so iba yung rule na kailangan natin sundin. Okay, sir, next. Sige. May property po talaga na, di ba sir, yung sa A dot, tapos naka-parenthesis na B cross C, sir, pag binalibaliktad mo lahat, sila sir equal pa rin as long as nasusunod niya yung ABC na pattern? Yes. Yeah. Kung nabasa nyo dito, basically ang triple scalar product or scalar triple product ay binibigay niya lang yung volume, tama? Sir. Kasi kung titingnan nyo, itong any number na di ba pag meron kayong tatlong dimension, let's say length, width, height, kapag minultiply mo sila, let's say depende naman kung, let's say simple lang, like rectangular box or square box, di ba? Ang ginagawa mo para makuha yung volume ng box, di ba? Kukunin mo muna area ng base and then multiply by height. Tama? Sir. So, special lang kasi ito sa atin kasi nga vector ito. So, hindi siya basta-basta like right angle. Pero dahil nga yung vector, nakadefine naman kung anong angle nila, depende sa value. Kung titingnan nyo, itong B cross C, any number na minultiply mo will give you yung area. Tama? Ayan.
area, and then multiply by height. So kung balikan mo yung mga definition ng mga ganong klaseng shapes, it doesn't matter kung anong base yung kunin mo area and multiply mo ng height. Tama? Yes, sir. So, ganun lang siya. Ang pinagkaiba niya lang, nagmamatter yung sign. Kasi, di ba, pwede mong i-verify dito kung magbibigay ba siya ng same number ng volume. So, sa case kasi ng, di ba, may negative tayo dito. Magne-negative kasi itong B cross C. And then, kung titignan nyo sa vector representation, yung negative naman ng isang vector is just yung opposite direction niya, di ba? Oo, sir. So, parang gano'n lang siya. Tag dito? Geometrically. Ayan. Nasagot ba yung tanong? Yes, sir. Huwag kayong maya pagka hindi nyo mag-guess talaga kasi mas maganda na kahit natanongin nyo ako ng tanongin, as long as masagot natin talaga from here pa lang, para mag-guess na agad, tapos sa mga susunod, gagamitin kasi natin to eh. And gagamitin nyo pa to pagdating sa actually even quantum mechanics, etc. So maganda na, hindi naman kailangan sobrang ma-perfect nyo, pero at least alam nyo yung foundation nitong mga to. Okay, so may tanong pa ba? Uy, wait. Sorry, hindi ko pala napapansin yung mga chat. Wait lang, nabasa nyo ba? Nasimulan nyo ba kanina? Yeah, meron pa akong i-update kasi nagka-problema ako sa pag-edit. Don't worry, sa inyo pala, Miss, hanggang ngayon, hindi ko pa alam, Ice and Aquino. Kay Hani, May, at saka kay Ayesa. Ibibigay ko yun sa inyo. Nagkaka-problema ako sa pag-edit eh. Hindi kasi masyado ako sa... Anyway, kahit simple lang siguro yung gawin ko na lang. Don't worry, tapusin ko siya and bigay ko sa inyo, ha? Sobrang gulo kasi ng science din ngayon, kaya and 8 sections, so sorry kung medyo naapektuhan kayo. Anyway, gawin ko na lang, alright? And sir, I will also may hindi pa ako mag-gets na symbol. Ay, sige, saan? Yung sa anong page ba? 14 ata, sir, yung parang S na J. Sorry. Ito. Parang ano yung i-imply nun, sir? Ito? Sir, parang anong sinasabi? Hindi ko mag-gets yung equation, sir. Meron bang same or gets nyo to? Sa mga nandito rin. Sino naka-gets? Hello, guys. O pare-parehas? Hindi ko gets, sir. Sir, Pero meron naka-gets? Hopefully meron. Sino? Hello? Sino naka-gets? Hello, guys. Hindi po ako. Sir, Okay. Kung mapapansin nyo, medyo maraming mga symbols. Ito yung pinaka dati, natatakot din ako sa mga ganito kasi hindi ko gets bakit ang daming subscript, ang daming letters, etc. Basically, itong symbol na ito, yung sabi ni Rio na parang J na S, is just tinatawag nating delta. Nag-calculus kayo, di ba? Nag-delta din naman kayo, di ba? Awesome. Di ba? For epsilon greater than 0, there exists delta, blah, blah, blah. Tama? So, itong delta is like, tinawag nga natin dito na Kronecker, paano ba to? Kronecker delta. Valid notation lang siya, special na notation. So, ano nga ba siya? Sinimbolan ko yung discussion dito sa taas na gumamit tayo ng ganito, Lebesgue-Bitan na notation. Tama? So, we have the epsilon ijk. So, ito yung actually yung permutation, Rio. Yes, sir. So, kung titingnan nyo lang, yung ijk is just from 1 to 3 lang. Diba? So, it could be 1, 2, 3, 2, 3, 1, etc. Depende kung ano yung kinukuha mo na value. Ngayon, kapag kasi nag-multiply tayo ng, let's say, or cross product ng dalawang vector, kagaya dito sa example, we have, hold on. Here. So, kung titingnan nyo, kagaya sa triple scale vector product,
kailangan mo munang mag-solve ng isang cross product bago mo tapusin yung buo, di ba? Oh, sir. So basically, kung titingnan nyo, halimbawa, example lang. So yung para makuha mo ang C component, yung I component o first component ng isang vector C, paano ba? Highlighter. Ito, example. So ang C ay pwede naman siyang CX, CY, CX, CZ. Basta component lang siya ng vector C, di ba? Ito lang siya. Yung epsilon IG, basta yung mga may epsilon I something, sir, ini-indicate ng kung 1 or negative 1 yun, sir, di ba? Yes, value lang siya ng 1 or negative 1. Tama. Okay. Para hindi kayo malito, paano ba mag-whiteboard dito? Wait lang Ayun, pwede pala din eh. Kita nyo? Yes, Sir. Sir. Okay. So mag-whiteboard tayo. Ano ulit? We have C, I equals summation ng I, E epsilon I. Wait, nakalimutan ko. Ano nakalagay kanina? Epsilon IJK, sir. Ayan ba yung nasa... Sorry. AJ, ay, ano ba yan? Buksan ko na lang dito sa kabila para mas makita ko. Baka kasi pagka binalik ko, biglang wala tong whiteboard. Okay, hold on. Oops, sobra pala. Ito lang Hello. Sorry guys. Ito, mali. Ayan. So, para makasulat ka, wala. Para makasulat ka kasi ng isang vector, kailangan mo ng 3 components, di ba? Oh, sir. Example, C ay pwede siyang 2i hat minus j hat plus 3k hat. Okay? Yung I dito, pwede kasi siyang yung unang definition natin. Ito kasi yung mas general na form. Pero ginamit natin yung IJ kasi mas madali siyang isulat at mas madaling tandaan kaysa dito sa E hat E sub kung ano man direction, di ba? So isipin nyo na lang, ang I hat equal siya sa E hat sub X, E hat sub Y yung J hat, and E hat sub Z yung K hat. So ganyan, isa lang din ibig sabihin yan. Okay? Maliwanag? Yes, sir. Okay. So, kung titingnan nyo, itong value ng basically yung E na ito ay unit vectors. Okay? Sinam kasi natin, depende kung ilan yung tawag dito, yung sa sum over natin. Kung mapapansin nyo rin, simula sa ganitong klase ng mga topics, kahit wala na tayong nakalagay dito sa taas. Kasi pwede nating i-define na lang kung anong klase ng dimension tayo nag-work. Let's say 3 dimension. So kahit di mo na isulat sa taas yung limit, yung upper limit ng summation. Okay? So balikan natin yung tanong kanina. Ito yung simple vector na C. Paano ko ang C, yung bawat elements na to, sorry, nasa na ba? Ito mga to,
ay kailangan mong makuha from operation. Di ba? So, ang isa example is yung nandito nga. Sana natin. Burahin ko lang. Okay. So, paano kung operation, yung value ng CI ay makukuha mo dito sa dito. Okay? So, gawin natin yan. Anong ibig sabihin yan? Yung C, basically, kailangan mo siya makuha from dito daw sa operation na to, no? Kasi kung titingnan natin yan naman, medyo nakakatakot siyang tingnan sa simula, no? Kasi ang daming letters, etc. Yes. Bigyan natin ng example. Oops. Saan ba yung ano dito? Ayan. So, example. Galing ito sa notation na, C, vector C is A cross B. Okay? Ang ginawa natin sa example, kanina dun sa notes na binigay ko, basically, ang gagawin mo is component by component. Diba? Magko-cross product ka dito. Aliwanag? Na pinakita ko naman sa inyo yun, no? Yes, sir. In this example, we can just use yung unit vector. So, I, J, K. So, okay lang naman kahit ang isulat nyo ay yung E hat X is the same. Okay? Mas madali lang kasi kapag I, J, K. Pero the reason why ginagamit pa rin natin itong ganitong notation sa definition kasi depende sa coordinate system, mababago to. Okay? So, nag-work tayo currently ngayon sa Cartesian coordinates. So, kaya, itong E hat sub K, E hat sub X or YZ ay equivalent sa I, J, and K. Pagdating natin ng spherical coordinates or cylindrical coordinates, mag-iiba yung katumbas nito. Okay? So, gawin muna natin IJK kasi nasa Cartesian plane tayo. And para makuha yun, di ba, ang gagawin lang natin, susulat lang natin yung component by component. Okay? Then, yung sabi naman, okay. Paano kayo nagsusolve dito? Gumagamit ba kayo ng minor, etc. Saka cofactor? Meron ba marunong gumawa ng ganung method? Hindi ako, sir. Yung gagawin mong, bigyan ko kayo ng example, ang gagawin nyo is, tatanggalin nyo yung isang tapos, ganyan, cross out nyo. So, magiging siyang 2x2 matrix. Tapos, susunod, kabila naman. Pwedeng ito naman. So, itong magiging 2x2. So, ganyan. Pwedeng ganon. Medyo, ang problema kasi sa method na yon, usually, based on experience, maraming nagkakamali kasi may namimiss sila na, lalo na kapag ang gagawin mo kasi, itatakpan mo, di ba? So, usually, baka nagkamali ng sulat. Sa ganitong case, madali lang kasi letter, madaling tandaan. Paano kung number, di ba? 1-1 or ganun. So, sir, anyway, yung parang, di ba sir, krinos out mo kunwari yung sa K dun sa pababa niya, sir. Ang mangyayari ba, sir, yun yung AXBY minus BXAY, yun ba yung magaganon, sir? Tama. And that will be yung component sa K hat. Sorry, kulang pala ako ng dito. Yan. Okay? Anything na may hat, again, is unit vector para maliwanag. So, usually, ang ginagawa is yung basket weave method. So, uulitin mo yung dalawang column dito sa right side. Okay? Ito yung pinaka, save. Kasi,
sure ka natatamaan mo yung mga values. So, ang gagawin mo lang, kung makikita nyo, mag-multiply kasi tayo. So, you can now work with parang hindi ka na magto 2 by 2 matrix, diretsong 3 by 3. So, this one, i-multiply mo, add mo nito. So, kagaya nung pinakita ko sa notes, ito lahat yung i-add mo. And then, yung mga kabila naman, subtract. Okay? So, ano mangyayari ngayon? Wait, baliktad ba ako? Hindi, tama. Hold on. Oo, sir. Ano? Tama. So, unahin natin yung itong nandito sa una. So, we have I, pag ganun. Ay, wait, hindi pala nakikita, sorry. Ito unahin ko. Nakikita nyo ba yung highlighter? Yung parang pointer? Yes, sir. Unahin natin yan. Yes. So, we have AY, BZ, I hat. Okay? Next, ito naman, plus AC, BX, J hat. Plus AX, BY, K hat. Okay? Kung titignan nyo dun sa page, ano ba to? Page 11, yung IJK ay ano lang, E hat lang. So anyway, para lang mayroon tayong ano. Sir, hello. Diyan po kasi ako nalito kanina nag-read po ng notes. Si ano to? Yung Si Bawa to. Hey po, sir. Kasi ang nilagay niyo lang po add tsaka subtract. Wala po kayong sinabi na i-multiply pala po yung AC, BC tsaka yung I hat. Pero wait lang tingnan ko ang pagkakasulat ko. Add lang po nakalagay dun. So nalito po ako. I-add pa itong lahat ganun. Oo nga no. Pero I assume nag-work na kayo sa ganitong matrix before? Not really, sir. Hindi pa. Many Okay. of us didn't. Sorry. Nasaan na ang pension? Wait lang, saan ko nilagay yan? Para malinaw. Page. Ayun. Oo, pero you can actually see naman yung value na sa equal, di ba? So nakita mo naman na negative 12i, saan galing yun? So i-multiply natin yan. Okay? Sorry din, inassume ko na alam nyo na yung ganitong method. Pero yun lang yung gagawin doon. Okay? Hello? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, sir. So okay, tuloy lang natin Mabilis lang to, sorry. Medyo mahaba lang yung point. So basically, lahat ng nandito, multiply natin. So positive sila lahat. And then yung next, yung mga nandito naman sa pataas, yun naman yung susubtract natin. Okay? Sorry, or negative lahat yun. So mangyayari dyan, minus, ito. So we have AY, BX, K hat. Tapos plus AZ, BY, I hat. Plus, lastly, we have AX, BZ, J hat. Anyway, you can arrange them na, i-arrange mo, i-add mo yung mga same. So we have, halimbawa, ito ko ng kulay. Itong I hat, i-add mo dito. Or subtract, sorry. J to J, K to K. So that's why, mangyayari dyan is, pati pala dito nakasulat din siya. Pwede pang edit. Yan. Okay. So dito lang siya galing. So pansinin nyo dito. Okay, ito yung mahabang method. Ito yung pinaka-safe para sa atin lahat. Ngayon, itong method na to,
para hindi nyo na kailangan ang tawag dito? Hindi nyo na kailangan mag-basket weave or mag-determinant. Maliwanag? So, kung titignan natin, bigyan natin ng example. Ano ba yung dito? So, halimbawa, magandang example din eh. Okay. So, whiteboard ulit tayo. Example, gusto mo makuha yung CX. Okay? Doon sa ginawa natin kanina, CX is AY, BZ. Nasusundan nyo ba? ACBY. Hello guys? Nandiyan pa ba kayo? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, this is I hat. Okay? So, let's represent yung X, Y, and Z as numbers. So, let's say 1, 2, and 3 to. Okay? So, sundin natin yung, let's say, yung 1 ang susolve natin. Tama? Sa summation, ang sabi, you only have to sum JK ng epsilon IJK AJ BK. Okay? So, paano ba mag-sum? Dahil yung I natin ay 1, so you basically, ang kailangan mo lang isum 1 JK IJ BK. Okay? So, ano yung una? Ano yung mga pwedeng mangyari dito? So, una, ano pwedeng mag-value ng 1 sa IJ? Sorry, that one to. Ayan. Oops. Ayan. Para malinaw. Okay, zoom to. Anyway. 1 to Ayan. So, ano yung magbibigay dito ng value na hindi tawag dito? Hindi magsi-zero ba? Isa-isahin natin. So, we have epsilon 1 1 1. Anong value nito, guys? Hello. Based sa definition natin. Sino makakasagot? 0, sir. 0, tama. Kasi, ang kailangan mo lang is actually yung 1, 2, 3. So, it doesn't matter kung anong value nito. Na hindi, tawag dito, na hindi siya nagpa-follow doon sa permutation. So, pwede mo nang i-disregard yung ibang summation. Ang pwede mo na lang gawin, isundin mo na lang yung mga value na need mo. So, una, 1, 2, 3. Tama? So, ibig sabihin, kung 2, 3 ito ay magiging A, 2, and then B, 3. Okay? Maliwanag? Yes, sir. Okay. So, ito ay magiging 1. Alright? Ito ay magiging A, ano ba ito? Y, no? And ito ay Z. Easy. So, ito ay, ito. Kita niya? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next, ano pa ba pwede natin kunin? Since 1 na ito, ano pa pwede mangyari dito sa JK? Isa na lang, di ba? What we can have is yung 1, 3, 2. Tama? Tama ba? Yes, sir. Okay, 1, 3, 2 lang. So, ang mangyayari naman sa A, magiging siyang 3. Sa B ay 2. Ngayon, anong value nito? Negative. Negative. Tama. So, nandun yun, babalikan nyo yung permutation kanina. Negative siya. And then A3i, AZ, B2i, BY. Kaya, itong value na ito, yun nandito. Liwanag? Yes, sir. Okay. So, kung titingnan nyo, you have 2 ways para gawin ito. Pwede kayo mag-mate yung determinant form, yung basket weave method, or pwede ganito. Kaso ang problema nga dito is maraming notation, maraming subscript,
ang sakit sa mata. Tama? Hindi siya ganun Hindi siya ganun ka-obvious. I understand naman yun kasi kahit naman ako dati, itong ganito klaseng notation, parang ano siya, hindi siya ganun ka bilis magets. Pero ang kagandahan kasi nito guys, instead of writing yung mga big matrices, pwede mo na lang isulat yung isang, ano ba? Imagine, yung matrix na yun is 3 by 3 lang. Paano kung let's say, in reality kasi, more than 3 yun. So let's say 50 by 50. Di ba hindi siya ganun kadaling gawin? Tama? Kaya nagre-resort tayo dito sa ganitong klase ng notation. Kasi, ano ba? Lalo na sa mga theoretical, mas madaling isulat yung ganito kaysa sa matrix. Tama ba? Okay, may tanong ba? Or maliwanag? Sir, yung sinasabi mo ba na 3 by 3, sir, parang kunwari, sir, yung may tatlong vector, tas A cross B cross C, ganun ba, sir, pag 3 by 3? Ay, hindi. 3 by 3, I mean, yung ano lang, yung example natin na yung B cross, 3 dimension. Okay, sir. B cross C. Yung tinutukoy ko na ibang dimensions like mas malaki, medyo komplikado na yon. So, sa ngayon kasi ang scope muna natin is yung mga yung mga common lang na matatakal natin, which is yung Cartesian plane. Ganun. Pero in reality, pwede ka mag-cross product kasi ng hindi ko pala namura to. Pwede ka kasi mag-cross product ng di ba itong AB ay mo lang, you have XYZ component. Pag sa general theory of relativity, you have 4 components na. So, iba ng case na yun. Pero ganun pa rin yung treatment. Okay? Maliwanag ba? Yes, sir. Okay. So, may tanong pa ba, guys? Sinong may tanong pa? Sulitin na natin kasi nandito na rin naman kayo. Sir, so yung main goal nung notes, nung topic na to, sir, basta yung properties ng cross product tsaka dot product, tapos paano siya i-execute, sir? Oo, pinakita ko din sa inyo. Well, nagsimula muna tayo sa definition. Nasa na ba yung nag-request ata sila kanina? Kung titingnan nyo naman, hopefully malinaw naman yung example ko. Basically, vectors ay pwede mong isolve syempre, mathematically or graphically. So, depende sa direction and magnitude, di ba? Pwede tayong mag-add and subtract ng mga vectors. Tama? Yes, yes. And syempre sa graphical, you can only do subtraction and addition. Yung multiplying ng dalawang vector, hindi siya obvious sa graphical. Except kung i-multiply mo sa kanya ay constant. Anyway, so basically, ang pinapakita lang dito is ano yung itsura niya. Kung halimbawa, dito sa example na to, ay nag-add ka ng dalawang vectors, A, palitan ko ng kulay ito, A and B. So, familiar naman kayo sa method ng gato, di ba? Yung pinapagdugtong-dugtong lang. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, yung ganyan, papagdugtongin mo lang, or pwede mong gawin is pagdikitin mo yung pares nilang tail, and then you can create a parallelogram. And yung resultant niya is ganun pa rin. So, dito pa rin siya. Ayan. So, yan lang naman yung kailangan nyo talaga sa ngayon. Ngayon, ang pinaka-importante sa atin is how to do this mathematically, hindi graphically. Kasi in reality, kung magsosolve kayo ng mga problems sa real life or sa physics, mga theoretical stuff, ang kailangan nyo is mathematical operation. Okay? So, ang nangyari ngayon, kung titingnan nyo na din sa batanggen nyo ko dito, so, pinakita rin natin na ang addition ng vectors ay commutative, meaning it doesn't matter kung ano yung arrangement ng addition, which is similar din sa ibang property, di ba, sa mga numbers. Kung integer ba ito or whole number, di ba, may ganung property ang mga numbers, di ba? Ngayon, ang vectors kasi special dahil nga meron siyang direction.
Pero ang kagandahan nun, pagdating sa addition, hindi nagmamatter kung ano yung mauna. Okay. So, dito naman, nag-gets nyo ba itong sa drawing na to? Hello? Nag-gets nyo ba dito? Yes, sir. Okay. So, anyway, kung titingnan nyo dito, yung pag pinagad mo yung A at B, ito yung result niya, diba? Which is yung E dito sa kasunod. Nandito. Tapos kapag pinag-add mo yung B at C, ito namang F. Tama? There are different ways. Pwede mong i-subtract, pero binakita ko na naman sa baba yun. Basically, ang subtraction is just addition lang din naman na nag-iba lang ng direction yung isang vector. Okay, kagaya nito. Okay? So, anong relationship ng A plus B sa A minus B? Sa example na to. Anyone? Pansinin nyo to. At saka yung A plus B. Anong pagkaparehas nila? Meron ba? Hello? Uy, nandiyan pa ba kayo? Yes, Hello? sir. Ano pag nagkaparehas nila? Meron ba? Sino makakasagot? Yung sir, yung resultant, basta yung magnitude yun ba, sir? Similar. Pero take note, hindi siya laging ganun. So depende kung nagkataon lang dito sa vector na ito na nagkataon na same, di ba? Pero anyway, same lang naman siya. Same principle. As long as kukunin mo yung negative na isang vector at i-add mo sila, you will still get yung subtraction. Okay? So dito naman, ito naman yung definition naman ng vector in terms of components. So sabi natin meron siya magnitude and direction. In reality, direction is not only 1 dimension or 2 dimension. So sa atin, ang perception natin is 3 dimension. So that's why we have components na X, Y, and Z. So dito sa example na to, general form siya. So we have, balitan ko lang ng highlighter. We have AX, AY, AZ, and then ito yung unit vectors nila. Okay? So nilagay ko naman dito kung anong definition ng mga yun. Kung magnitude siya, itong mga A, and then unit vector na nagsisignify ng directions yung E hat, sub X, Y, and Z. Sir, valid ba yung mga question na, kunwari sir, di ba sir sabi mo sa notes importante yung parenthesis? Sir, valid ba pag kunwari A cross B cross C tas walang parenthesis kahit saan, sir? No. Sa cross product, required na may parenthesis. So mag-iiba yung sagot, sir, kung alin yung uunahin. Yes. Ito, ang pinaka-best na pwede kong gawin sa inyo, ipabigay sa inyo na example. Familiar naman tayo lahat sa right-hand rule, di ba? Yes, sir. Imagine nyo yung tatlong daliri nyo ay yung A, B, and C. Okay? Ano ba? Try mo pagbaliktarin kung alin yung una mong i-cross to sa pangalawa. Mag-iiba yung sagot mo na direction. Hindi siya parehas. Try nyo. So, halimbawa, sa right-hand rule, kapag para ka naka-raygun, ang i-cross mo syempre ay yung tawag dito, hintuturo at saka middle finger. So, ang magiging resultant mo is yung thumb. Tama? Yes, sir. So, you have, yung mangyayari dyan is A cross B mo is parang sa Z. Tama? Yun actually yung principle ng ng Cartesian plane. XY ay, ang result niya ay yung Z pataas. Ngayon, kung babaliktarin mo naman, ang i-cross mo yung kabila, let's say yung thumb at saka yung hintuturo, iba yung direction, di ba? Tama ba? Yes, sir.
So pagdating sa triple vector product, nagma-matter kung alin yung una mo i-cross. So kaya nilagay ko doon na importante kung na may parenthesis. Doon kasi sa triple scalar product, hindi siya ganun ka-importante, 'di ba? Bakit? Kasi you can actually see kung alin yung naka-cross, alin yung naka-dot. Tama ba? Yes, sir. So in that scenario kasi, pwede mo unahin agad is yung cross kasi yun yung pinaka-komplikado bago mo i-dot. Madali lang kasi ang dot product, di ba? So yun, importante siya. Okay? Thank you for that. Sino pang may tanong, guys? Sir, meron po bang triple dot product? Magandang tanong yan, Bawa. Sorry, kahit di ko nakikita yung ano mo, pamilya na yung boss mo. Try mo. You have tatlong vectors. So let's say A dot B dot C. Okay. Sige pasimplihin natin. Lagyan natin ng parenthesis. Lagay ko dito ha. Magandang tanong yan. Very good. So we have A dot B dot C. Nakikita nyo ba? Yes, sir. Lagyan natin ng parenthesis to. Ano ang ibibigay nitong operation na ito? Anong quantity? It's just scalar or vector? Ano ibibigay niya? Scalar. Okay. Ngayon, idadat mo siya sa vector. Pwede ba yun? Pwede ba yun, guys? Pwede bang i-dot ang scalar sa isang vector? No. No. Okay. Kaya kung mapapansin nyo, kung balikan nyo yung definition ng cross product yung backup rule, kaya, di ba, dun sa ang result niya is actually, tatanggalin mo na lang to. Pwede yan. Gets niya? So, ang pwede is A times B dot C. Yan yung pwede. Pag may dot na kasi yan, hindi pwede. So, yun yung sagot doon, Carlo. Kung titignan mo, actually, analyze mo lang siya, kagaya ng ginawa natin ngayon, idadat mo ang result niya scalar, ibig sabihin, hindi pwede. So, parang gano'n lang siya. Okay? You can use the same reasoning pagdating sa cross product. Okay? Okay ba? Yes, Sir, so scalar lang, tapos vector lang. Yes. Kapag scalar, you can multiply any vector with the scalar. It's okay. CA, ganyan. But it's never C cross A or C dot A. Kasi nga, product siya, di ba? So kung hindi naman siya vector, i-drop down mo na lang yung symbol na yun. So it's just a simple multiplication. Okay, sir. Okay. Ano pang tanong? Sige, tuloy lang natin para malinaw habang isa-send ko na lang to sa buong klase para at least yung may mga similar na tanong, edi maano din nila. Mababalikan. Okay, gagawa din ako ng mga bid naman. Sorry about that. So, i-upload ko naman siya. May tanong ba? Hello guys. Tanong lang kayo. So, alam nyo naman, pagkuha ng magnitude, no? Nandito naman. Basically, kukunin mo lang yung parang square root ng sum ng square ng bawat components. Kung two-dimensional vector lang siya, edi wala lang tong isang to. Yung component na to. Hello. Hello guys. Sir, sa page 12 po, ano pong ibig niyo sabihin sa odd tsaka even permutation? Kakapasok mo lang, no? Opo, sir. Nagsaing po ako. Sorry, sir. Ay, hindi. Okay lang. At tinanong yan ni Rio kanina. Nasa nga ba yan? Is similar sa permutation nito. Nakikita mo ba to Carlo? Yan po, sir. Okay, sir. Itong 1, 2, 3. Ay, wala pala akong highlighter. Sorry. 1, 2, 3 or 2, 3, 1. Ganun lang siya. Yes, so, sir. balikan natin Sorry, yan. Hindi, papakita ko sa'yo para naman maliwanag sa'yo.
Okay, so ganito lang siya. Imagine mo lang na ang A ay 1, at B ay 2, ang 3 ay C. Okay? So, ang mga positive niya na combination is 2, 3, 1, which is ito, di ba? 2, 3, 1. Or 3, 1, 2. Tama? Yes, sir. As long as masusunod mo lang yung cyclic. Yung pala yung magandang tama. Cyclic permutation. So, you have 1, 2, 3, 2, 3, 1, and 3, 1, 2. Other than that, magiging negative lang. Kita mo ba? Anong Carlo? Yes, sir. Thank you, sir. Ayun. So, ganun lang siya. Okay, sino pa may tanong? Para masulit natin, guys. Hello? Nagets nyo naman yung yung triple product? Kung ano yung mga applications niya? O baka may tanong kayo doon? Hello? Nandiyan pa ba sila? Nandiyan pa ba kayo? Wala naman Yes, po, sir. sir. Ay, sir, ano po namin na babasahin? Additional reference or yung lecture notes po? It's up to you guys. Well, pwede namang yung reference. Meron ba kayo ng ArcCan at saka BOAS? Yes, sir. Ayan. So, actually, support lang naman itong additional reference at saka ditong lecture notes. Basically, same lang yung content. May pagkakaiba lang konti like sa, let's say, dun sa paggamit ng sa ArcCan kasi, ang gamit nila ay X hat, Y hat, K hat. Z hat. Ang problema kasi doon, sanay kasi tayo ng XYZ ay variable. So, the best na practice is to use yung IJK. Okay? Kasi gagamitin rin sa later major subjects. So, yun na lang yung ginagamit natin ngayon kung nabasa nyo ArcCan. Sa BOAS, yun yung sa BOAS at saka yung additional reference, gumamit sila ng IJK. Okay? Sana huwag kayong malito sa ganun. Although, syempre, understandable na syempre, nag-iiba yung notation. Kung titignan nyo, nag-iiba lang siya ng parang, ano tawag doon? Yung mga rules, pero hindi rules. Parang mga symbols lang. Pero the mathematics is still the same. Okay? Sir, yung mga ba pa-exam mo, sir, three-dimensional lang lahat or magbibigay ka ng more than 3, sir? No. Kapag vectors, hanggang 3-dimension lang tayo. Okay? Pero kapag matrices, syempre more than 3. Wala pa naman tayo sa matrices, pero itatakal kasi natin yung later, di ba? Oo. Ayun. Ay, magandang tanong yun. So, basically, mas madali kasi natin i-imagine yung 3 dimensions. So, sa vectors, hanggang 3 lang tayo. Hindi kasi natin kaya i-drawing. Ika-4th dimension time na yun, di ba? Okay. So, yun, nakita nyo naman yung property ng di ba? Dito naman sa pinapakita ko sa screen. Property lang siya ng scalar triple product or triple scalar product. Ito yung nabanggit din ni Carlo kanina na bukod pa ito dun sa add and even permutation. So kung makikita nyo, pwede mabago yung arrangement ng dot at saka cross. Okay? So you can actually verify naman ito. Sa vector triple product, may tanong kayo? Wala naman na, sir. Wala naman, sir. Huwag kayong malilito pag nagpalit lang ng letters. So halimbawa, paano kung ginawa ko tong let's say ito, ginawa kong B cross A cross C. Okay? Kaya malilito sa ganyan. Hindi papasok sa backup rule, syempre. Ano lang naman yan para madali lang tandaan. Usually ginagawa tong trick para matingnan kung talaga naintindihan niyo yung concept or yung principle. So, you still follow the same lang. So, papalitan mo lang A, B, and C. Ginagawa lang to para madali natin matandaan. Okay? Kasi ang hirap isulat nito, lalo na kung imagine doon pa lang tayo sa isang cross product pa lang,
di ba pag gumamit tayo nung yung summation ng epsilon ijk, di ba medyo mahaba na siya. Paano pa kung ganito, di ba? Kasi possible, guys, na may ano pa tayo dito. Let's say D. Anyway, I mean, pwede mo kasi i-cross product pa yung resulting na vector to another vector. Okay? Kaya malilito din. Ano pa ba? May tanong pa kayo, guys? Sir, may prob set po talaga sa Thursday, sir. Hopefully, yeah. Nagbigay naman ako sa dulo ng exercise, di ba? Yes, sir. So, hindi yun graded, pero syempre, gamitin niyo yung mga nandito sa notes kung ano yung diniscuss. Pwede ko naman i-adjust yun if ever na ano. Kasi meron pa atang hindi ko sure kung I don't know. Hopefully naman lahat naka-receive. Pero we'll see naman dun sa ano. Kailangan ba, sir, ibasa yung exercise? Hindi. Pero mas maganda kung masagutan niya, pwede niya i-consult sa akin. Yes, sir. So, Sir, ano yan? Mahaba po ba yung pruweba ng backup rule? Ito? Opo, sir. Well, kung gagawin mo siya ng term by term, di ba pwede siyang by component, di ba? Sorry, component per component. Medyo mahaba. Pero hindi Okay, naman sir. ganun kahaba. Okay? Kasi tinan mo dito, kailangan mong kunin yung dot nito. Di ba? Essentially, ito lang naman. So, magbibigay lang siya ng number. Tapos, i-multiply mo lang yung B at C. Kung ano man yung makuha mo, di ba? Tapos, i-try mo kung ano yung value na yun sa makukuha nitong... Pwede mo kasi i-graphical to eh. Gets mo ba? So, basically, vector lang din yung ibibigay nitong side na to. Okay? Sino pa ang may tanong? Guys, ano pa may tanong? Nagets nyo ba ito? No, sir. Ba't din nyo tinatanong? Oops, sorry. Tanongin nyo sana. Para ano? Nag-iintay lang po magpunta sa next page. Okay. So, basically, ito ay pinapakita lang naman nito. Paano kung multiple na yung, minumultiply mo na, di ba kanina, ginawa natin ng shorthand notation, yung cross product ng dalawang vectors. Tama? Which is, ito. Nakikita nyo ba? Yes, sir. Okay? Ngayon, paano Yes, kung sir. ito na? Ano ang shorthand notation ng cross product, yung triple vector product? So, ito yon. So, kung titingnan nyo, syempre, you have to deal with dalawang Lebesgue beta na epsilon. So, you have IJK, PQK. So, ang mangyayari lang dyan, tandaan nyo na lang tong definition na ito. So, essentially, ang Kronecker delta naman is simple lang yung definition niya. So, kapag parehas ng number, pag equal sila, 1 lang. Kapag hindi, 0. So, kapag delta 1, 1, lagyan natin dito. So, delta 1, 1, 1 lang yan. Delta 2, 2, 1 din. Delta 3, 3. Okay? So, kapag may delta na iba, 1, 2, 0 na yan. So, and any other na hindi. Ang kagandahan kasi niyan, kung titingnan nyo, ibig sabihin yan, yung summation mo, ang titingnan mo na lang is yung mga value na, halimbawa, ito ay 1, 2, 3. Makikita nyo ba? Hello? Yes, sir. Tapos 1, 2, 3 din ito. Okay? So kung titingnan nyo sa delta ij, yung mangyayari dito is 1, 2. Tapos ito ay 2, 2 ba ito? 2, 2. Tama. Pero 0 na to eh. So, ibig sabihin, may makakancel kayo kagad na component.
Mas matrabaho lang siya kasi nga dalawa yung kailangan mong vector. So, pero kung titingnan nyo naman dito sa ano natin, sa proof na nandito, tingnan natin So, ito yung definition ng buong cross product. Itong tatlong to. So, you have triple vector products. Basically, galing lang din to sa tingnan nyo itong parte na ito, sorry, isasama ko yung itong parte na ito is actually galing to. Familiar to sa inyo, di ba, yung kanina? So, we have yung sa CIJ, sorry, sa C ay summation ng epsilon ijk and AJBK. Kaso, syempre, dahil nga meron na tayong another vector which is tatlo na to, di ba? So, A, B, and C. Kaya meron tayo sa loob na ganito. Okay? Ngayon, dahil nga summation naman siya ng mga diba, ng 1, 2, 3 lang din or 3 dimension, pwede natin pasimplihin siya into kagaya nito. Pwede natin ilabas to. Hindi yata nakikita. Pwede niyong pagsamahin ito which is here. Tapos, syempre, nangyayari na lang dyan yung E sub I nandito. Tapos ito, parang, syempre, summation over ij, so nandito pa rin naman siya sa loob dapat. And then you have PQ, nandito pa rin. And then matitira ito sa loob. Okay? Medyo mahaba siya, pero try to... Sir, paano po yung nasa ilalim po ng summation, paano po yung JK naging IJ? Saan banda? Doon po sa ilalim ng summation. Doon po sa simula, kung saan po kayo nag-circle. Ito ba? Ito. Ito? Yes, sir. Tas yan po. Paano po naging ganyan? Paano ba? Ang summation naman kasi is as long as hindi mo binabiolate yung arrangement. For example, dito kasi, isasama mo lang siya over I, tapos naka-multiply, diba? Ito. Okay? Pero kung makikita mo, may iba ring subscript sa iba. Like, halimbawa, ito may J. Okay? So, since multiplication to, pwede mo munang, pwede mo siyang pagsamahin. Gets mo? Dito kasi originally, may IJK ka dito eh. Tapos, isasama mo pa sa over I. Ngayon, pwede natin gawin, is pagsama-samahin natin yung mga IJ, PQ, saka yung may K. Kung makikita mo, na-isolate natin yung IJ, PQ, here. Tapos yung K nandito na lang. So, ano siya? Ano ba? Hindi siya obvious, pero pwede natin siyang gawin. Although, matrabaho kasi siya, kasi nga, isipin mo, ano ba, tatlo yung laman nito, A, B, and XYZ component bawat isa, and then saka natin isasum. Ang magandang example nito is pasimplihin lang natin. Pero ano ba, you can actually try to figure out kung paano pwedeng naging ganito. Okay? Hello? Yes, sir. Okay. Next. Oops, sorry. Basically, ito, ginamit natin itong notation na to para i-prove na yung triple product is actually yung backup rule. So, ito yan. Saan ba? Ito. Okay? So, kagaya ng tanong mo kanina, Carlo, nandiyan ka pa ba? Yes, sir. Nandito. Pwede mong gawin is to do yung component by component rather than doing the Lebesgue-Beta notation. Kasi, ang problema kasi sa Lebesgue-Beta, kagaya ng nabanggit ko, hindi siya obvious kagaya nito. Diba? Matrabaho siyang gawin. Lalo na, magkamali ka lang ng isa na sulat, wala na, diba?
mali na kaagad yung buong computation mo. Tama? Pero kung sure ka sa pag-solve mo nito, sigurado makuha mo siya na mas mabilis. Okay? Ang problema lang kasi nga, yun nga, hindi siya obvious. Ngayon, kung gagawin mo siya na component lang, ang end graphical, kasi itong B cross C, makuha mo to, alam na natin to, di ba? And alam natin na ibibigay nito ay vector din. Tama? Let's say ito'y D. And then you can get A cross D. And tingnan mo kung tama ba na similar dito, na same dito. Pwedeng ganun. Nag-guess nyo ba lahat? Nag-guess na ba? Hello guys? For now, sir. Okay. Ganito lang siya. Hello guys, sorry. Okay ba? Narinig niyo ba? Hello? Narinig po. Yes, sir. So, kung hindi kayo comfortable sa Legacy Beta and Chronicle Delta, okay lang naman sa ngayon. Pero actually, maganda siyang na-introduce na ngayon kasi kailangan nyo talaga siya, lalo na sa theoretical physics. Hindi lang siya applicable sa classical at saka sa quantum physics. Although parang kukunti lang sa classical. Sa quantum, mas marami yung mga ganito. Okay? Hello, guys. Hello. Hello, sir. Yes, Ayan. sir. So guys, dun sa nagsabi kanina, okay naman, no? Iniisa-isa natin yung mga slides. Yes, sir. Okay. So ito na yung basically hanggang dito yung lahat ng mga definition na kailangan nyo. Pagdating dito, ito na yung parang dito ko na in-introduce yung paano natin i-deal yung klase. Kung ano yung klase notation ng gagamitin natin, paano mag-solve. So for example, instead of writing yung E hat X, Y, and Z, we will use itong I hat, J hat, and K hat. Always write yung hat kasi pag walang hat, hindi siya unit vector. Okay? So make sure na may ganun. Kasi syempre kapag computer, pwede mong i-bold yung style ng font mo para mas manote mo na vector, di ba? Kung magsusulat kayo ng solution sa papel, ang hirap nun. So, mas madali na kagaya kung vector, di ba? We use arrow. Kapag unit vector, we use yung hat symbol. Okay? So, kung titingnan nyo dito, same as yung definition sa nasa taas, in this case lang, specific na lang siya. So, you have, kung magdadot product ka ng A at B, you basically multiply each component na same ng subscript. Tama? So you have AX, BX. Tapos ang idinadot mo dyan is yung vector. Ano ba yung vector doon? Siyempre, yung unit vector na nagde-define doon sa component na yon. So kung ang idadot mo dyan, siyempre, sa first component is I.I. Second is J.J. Last one is K.K. So actually, you have how many more terms? You also have I.J, J.K, etc. Pero yung mga value na yun ay 0. So basically, tatlo na lang yung kailangan niya. Yun yung kagandahan ng dot product. Maliwanag? Hello guys? Yes, sir. So essentially, pwede nyo i-define ang dot product ng using Chronicle Delta. Paano? Sino pwedeng gumawa? Kasi kung mapapansin nyo, Chronicle Delta parang ganito lang, di ba? Kapag parehas, di ba? Tama ba? Hello? Hello guys? Diyan pa ba kayo? Ang dot product, pwede natin gawin siyang summation. Paano?
Guess nyo ba to? Hello guys, nandiyan pa ba kayo? Nandito, sir. Nandito pa, Hello, sir. sir. Nag-guess nyo ba yung sinulat ko? Sir. Kung makikita nyo, we have several ways of defining kung ano yung mga vector operations. In our case, sa binigay kong example, yung dot product we know is basically cosine ng angle between two vectors multiplied by their magnitudes. Tama? Hello? Hello guys. Sir. Yes, Sana sir. nasusunod nyo ako. Okay. And then, syempre, pinakita ko rin component by component kung paano yun, di ba? Saan ba equal ang dot product? So, sabi natin kanina, AX, BX, AY, BY, plus AZ, BZ. Okay? Ngayon, yung Kronecker delta is actually very useful. Kasi instead of writing this long addition, sa case na to, hindi siya ganun kalong kasi tatlo lang yung component nga nitong AB. Diba? Pero in reality, there are more. So, paano nga kung, sabi nga, nabanggit ni Rio kanina, paano nga kung mas madami? In that case, mas madaling gamitin ng Kronecker delta. Kasi tingnan nyo dito. As long as equal ang I at J, well, actually, yung lahat lang ng equal yung I at J, yun yung magbibigay sa'yo ng summation. You will not care yung ibang value ng J, di ba, na hindi equal sa I. So, yun. Nakita nyo ba? Nakita nyo ba yung na itong sinulat kong summation, ito is actually will give you this summation below. Hello, guys? Pag hindi nyo na-gets, please, pakisabi kasi okay lang naman na ulitin ko. Or mas paliwanag ko pa para mas maliwanag sa inyo. Baka Sir, kasi asunod mo na. Pwede niyo po bang i-explain by step, sir? Okay. So, again, sabi ko kanina, pwede nating i-define ang dot product using Kronecker delta. Okay? Sa definition natin, ang A dot B is just AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. Tama? Pero in reality, meron yang dinat. Okay? Ito yung dot. Sorry na lang ako, sorry. Ano yung nagda-dot product? Siyempre yung vectors. And ano yung mga vector na yan? So sinabi natin na ang bawat vector, yung direction nila ay dinedenote ng unit vectors. So hidden lang yun, pero in reality, we have I dot I. Saan galing yun? Kasi ang unit vector component ng AX and BX is I. Nasusundan ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Similarly, kapag yung kinuha mo naman yung sa Y, so AY, BY, ang nagdadat dyan is J.J. And ganun din sa Z. So we have K.K. Okay? Yan yung long notation ng dot product. Ngayon, paano nga kung more than 3? Kasi sa examples kasi natin, ang A at B, usually, tatlo na yung components. Paano kung madami na? You can write them. It's okay. Like mahaba. Paano kung, let's say sa infinite series, you can actually define that. So, ang gagawin natin, sabi ko kanina, how to write that product in terms of Kronecker delta. Hindi siya, hindi naman siya sobrang importante sa ngayon. Pero, di ba, pinakita ko rin naman yung Kronecker delta definition ng Lebesgue-Beta, yung epsilon ijk. Paano natin isusulat yon? Okay? So kung titingnan nyo, ang lahat ng nasa summation natin is just ito. So kung mapapansin nyo, we have XX,
YY, ZZ. So wala kayong makikita na component na magkaiba, di ba? Wala kayong makikitang XZ or XY. Tanong, bakit wala? Bakit wala? Sir, dahil magiging zero. Bakit magiging 0? Tama ka, pero bakit magiging 0? Di po sila magka-equal. Hindi siya ano? Magka-equal, sir. Paano equal? So halimbawa, bigyan kita ng example. Halimbawa, AY BX. Okay, bakit 0 itong component na ito? Sir, kasi 90 degrees yung pagitan. Yun. Advanced na yun. Advanced na yung sinabi ni Rio. Ang Yung titignan natin cosine is, nila. oo, tama, yun. Ang lagi niyong tatandaan, at least yun, nakita nyo na. Yung dot product is always importante yung angle. Okay? Actually, ganun din naman sa cross product. Kung ano yung angle, yun yung magde-define. So, sabi natin, ano ulit ang definition niya? Like, kung equation lang, it's AB cosine theta. Tama? So, ilagay natin dito. AB, kapag hindi ko nilagyan ng arrow, means magnitude lang siya. Or, pwede namang isulat siya na naka-arrow din, pero kailangan yung isulat na naka-magnitude sign. These are the same. Naliwanag? Okay? Yes, So, Yes, sir. sabi ko kanina, 90 degrees, tama? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So, the reason why nagiging 1 lang itong mga to is dahil yung angle between them is 0. And what is cosine 0? So, hopefully, alam na natin lahat yon. 1. Cosine 0 is 1. So, kaya, ang mangyayari dyan, kapag dinat mo ang isang unit vector sa another vector na not perpendicular, ano mangyayari? 0 yung magiging result. So, kung susundin natin tong ganitong rule, sa y is j dot, sa x naman ay I. So, j dot I is 0. So, ito yung nagbibigay ng 0, hindi yung magnitude ng component. Okay? So, maliwanag ba yan? Yes, sir. Ayun. So, kaya, kung susulat natin siya in terms of Kronecker delta, madali lang. Bakit? Dahil, ang kailangan mo lang is tingnan yung pattern na to. So, we have, basically, ang sinasum mo is lahat ng parehas. So, usually, we use summation. Actually, kahit ano. Pwede itong AB, kayo bahala. Pero syempre, ang pinaka-usual naman kasi natin dito is IJ. So, if we follow IJ summation, and lalagay mo lang din syempre, kailangan naka-IJ din. Okay? So, kailan magkakaroon ng valid value? Ito. Kapag equal yung INJ. And syempre, paano marirestrict na yung mga equal INJ lang yung magbibigay ng value? Doon papasok ang Kronecker delta. Okay? Haliwanag? So, sabi ni Carlo kanina kung step by step, so tingnan natin. Kailan magkakabalyo ang delta IJ? Kapag parehas lang, di ba? So, ano yung mga value na yon? So, we have 1, 1 plus 2, 2 plus 3, 3. Oh, sorry. Nasundan mo ba, Carlo? Yes, sir. Tapos ngayon, syempre, number lang naman siya. Pwede natin palitan. Kasi we know na may equivalent naman yung number. So, this is x, x, y, y, z, z. Maliwanag ba, guys? Hopefully, na ipaliwanag ko ng malinaw sa inyo. So, medyo siya, no? Medyo nakakalito lang ng konti kasi pinakita ko muna sa inyo yung definition niya dito. And then, saka ko inisa-isa per component. And then, kung paano makukuha
yung notation niya in Kronecker delta. Okay? Maliwanag? Maliwanag ba, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, move tayo dito. Patapos na naman to eh. So, yun nga. Kung mapapansin nyo, pwedeng dalawa. Pwede kayong mag vector. Determinant. Notation. Or, palitan ko ng kulay. Or yung mag-ano kayo, Kronecker delta, summation notation. It's all the same. As long as makukuha nyo yung component. Okay? Na-try nyo bang isolve yung mga example? Hindi pa po, sir. Pero ito, nakita nyo ba? Like, naka-define naman dito. So, ang mga application ng mga vectors, syempre alam natin sa fundamental physics. We treat yung mga quantity doon. Actually, doon pa lang, inintroduce na sa atin ang vectors, di ba? Ano yung vectors? Ano pinakaiba ng displacement sa distance? Etc. So, example is work. Work is basically, ano to? Anong definition natin ng work? Lagi natin sinasabi force times distance. Tama? Laging ganun sinasabi natin, di ba? That is only if and only if kapag hindi perpendicular yung force mo doon sa displacement. Actually, mathematically, doon papasok yung concept ng dot product. Lagi natin, na-experience nyo na dati for sure, hopefully. Kung hindi man, sana ma-realize nyo. Di ba may tanong lagi tayo sa fundamental physics na kailan ka may work done? May mga ganun ba kayo example before? Yes, sir. Kailan ka nagawa ng work done? Nagbuhat ka ng box, naglakad ka ng certain distance, or yung binuhat mo yung box papunta sa table. Yung mga ganun example. Okay? So, hindi lahat ng in-apply mo ng force, may work ka na nagawa. Tama ba? Yes, sir. Nakadepende. Yes, sir. Nakadepende siya sa, doon sa angle between. Kasi you're dealing with two vectors. You have force and displacement. So as long as yung displacement mo at yung force ay hindi perpendicular sa isa't isa, may work done ka. Okay? So yan. Okay. Ang example naman ng cross product is angular velocity. So the reason why nilagay ko 'tong examples na to is kasi dito tayo familiar. So syempre alam natin yung work. So 101. Angular velocity is 101 din. Basically angular velocity is yung omega dito. Lagyan natin ng ito. Okay? And the equivalent linear velocity, syempre, pag umiikot kasi, instantaneously meron siyang isang direction na pinapollow. Let's define that as V. So, ito yan. So, you have V is actually omega cross R. R is yung parang string, kung ano man yung umiikot na yan. So, but pwede naman hindi lang siya string. Ngayon, kung kukunin mo yung magnitude niya, nagmamatter naman yung sign ng angle between them. So, ang pinagkaiba ng dot, again, main difference nila, is sa dot at cross product. And that product, you need to get the cosine. Cross product is sine. Pag nagkabaliktad kayo doon, mali na kaagad. So, ang pinakamadaling tandaan nyo, kapag dot product, kailangan parallel or basta hindi perpendicular. Kapag naman cross product, kailangan perpendicular. Maliwanag? Yes, sir. Hindi dapat parallel. Kasi pag parallel ay zero ang sign. Diba? So, yan. Okay? So, makikita nyo rin naman, kaya mo ba magpaikot ng something na parallel yung R at saka yung pag-ikot, 'di ba? Hindi. So kaya zero 'yon. So ang pinaka-efficient is kung na-try na kayo magpaikot ng salagubang, nagtali na ba kayo ng string sa salagubang? 'Di ba parang umiikot lang din siya ng ganun. So yun yung
pinaka-common example sa angular velocity. Okay? May tanong pa ba? Okay, next. Ito. Hopefully, nagawa nyo to kasi naka-step by step naman to. Nabasa nyo naman to, no? Hello, guys. Na-skim po. Ano? Na tingnan naman po. Pero maliwanag ba ito? Kagaya ng sabi ko, hindi ko nabanggit na i-multiply. Pero yeah, the basket Ngayon po maliwanag na po. Okay. Pero pinakita ko rin naman yung example na gagamit kayo ng cofactor and yung may kayo. Nakita nyo ba dito sa baba, you have this, ano ba ito? Ito example is, ito. Okay? Sinong marunong gumawa ng ganito? Just be honest, it doesn't matter naman kung di nyo alam sa ngayon. Ano ba marunong na? Medyo naturo nung 54, sir. Ayun. Okay lang, guys. Kami po, di po naturo sa amin. Okay lang. Sa mga hindi nyo natutunan to, babalikan naman natin to. Binigay ko lang din dito. We have a whole topic for matrices. Medyo mas matrabaho yun kasi you have to deal with, let's say, 3, 4x4, 6x6, etc. Basically, ito yung concept ng cofactor and minor. So, halimbawa, di ba nagsimula itong vector na ito, itong vector operation na ito sa 3x3 matrix. So, you can see here. Dito, you have 3x3. Well, pwede mo kasi siyang i-simplify into 2x2. Okay? Any matrix actually na square, pwede mo siyang pababain papunta sa 2x2. Pero yun nga lang, matrabaho na yung pagkalat sa from 4x4 to 2x2. Ang best na example is 3x3 to 2x2. So, kagaya na binigay ko kanina na example, ang ginagawa niya, halimbawa, itong first component, nakikita niyo ba yung highlighter or yung pointer? Yes, sir. So, Yes, I hat, no? Paano mo kukunin yung I hat? So, ang gagawin mo is actually, i-cross out mo kung nasan yung I. Ito, kita niyo ba? Yes. I-cross out Yes, mo to. sir. Yung column niya, i-cross mo, and yung row niya, i-cross mo din. So, ano yung matitira? Matitira is -3, 0, 5, 4. Kaya, ito yung nandito ngayon. So, yun yung component ng I. Tapos, ang rule dito is actually alternating sign. So, you have positive, negative, positive, so on. Okay? So, sa next, paano mo kukunin ng J? So, i-cross out mo yung column ng J and yung row ng J. So, ano matitira? 2, 0, 1, 4. So, you have 2, 0, 1, 4, and then, syempre, J. Nasusundan ba? Yes, sir. Tapos, syempre, kasi magtataka kayo bakit may negative, di ba? Wala naman negative. Yun nga, sabi ko kayo na rule is alternating sign. So, plus, minus, etc. Similarly, kapag K yung kukunin mo, cross out mo din yung column ng K, cross mo yung row. Matitira is 2, -3, 1, 5. And ang determinant kasi is basically itong symbol na to eh. Okay? Ang mangyayari lang dyan is kagaya nung sa basket weave, all you have to do is ito, multiply, minus nito. Okay? So, -12 minus 0 is -12. And yun na agad yung component ng I mo. Sorry. Ganon din naman dito. So, ganon din. So, 2 times 4 is 8. 0 pa rin. So, -8. Kasi may negative dito. And ganon din dito. Ang kagandahan nitong method na to kasi, makukuha mo agad directly yung INJ, final INJ components. Tama? Ang dito kasi sa kabila, sa yung basket weave method, kailangan mo pang mag-combine ng same terms, di ba? Kagaya nito, hahanapin mo pa yung yung I component dito sa kabila. Tapos J, K, di ba? Pinaka-common na nangyayari is nagkakamali tayo dahil nga may subtraction dito. So, minsan, nakakalimutan natin na subtraction to. Halimbawa, ito ay 3, na isusubtract pa rin natin. Pero dapat i-add kasi nga may subtraction dito. So, unahan ko na kayo.
make sure na nababago nyo yung sign. Lalo na kapag may ganitong quantity kayong... Kasi pag nakalimutan nyo kagad dito pa lang, mali na agad yung final answer. Kahit tama na yung nandito. Diba? So don't worry, may points naman pag ganun. Pero syempre, as much as possible, gusto natin na tama yung sagot natin, yung final. Liwanag? Yes, Hello sir. guys? Okay? So, bukod doon sa example ng dot and cross, nagbigay din ako example ng triple scalar and triple vector product. So, given any A, B, and C na vectors, you can get yung scalar triple product or triple scalar product. Naalala nyo pa yung add permutation? So, you can try kung mabibigyan ng same na value. Di ba may another to? Itong itong quantity na to is may another, marami siyang possible na identity. Tama? You can try to do that and see kung ano yung magiging value kung same ba dun sa original na expression. Okay? So kapag bibigyan ko ulit kayo ng tip, kapag walang binigay na unit and you know na ang result ay volume, syempre, the reason why we have cubic units here. Okay? Pag wala kayo nilagay, syempre may minus na 0.5 siguro. Okay? Volume kasi yung sagot dyan eh. Okay. Sa triple vector product naman, ganun din, pero mas dalawang step siya. Kailangan mo nang unahin yung cross product na nasa parenthesis bago mo i-cross doon sa huling vector. So, you have B cross C bago mo i-cross yung result sa A. Okay? Nasusundan ba, guys? Nandiyan pa ba Yes, kayo? sir. Yes, sir. So, ganyan lang din siya. Okay. So, kung titignan nyo, ang result ng scalar or triple scalar product ay scalar. Tama? Kaya actually scalar din yung sagot. Ang triple product na vector naman, ang result niya lagi ay vector. So, kapag nagkaroon kayo ng sinusolve tapos makikita nyo naman agad kung mali. Halimbawa, nag-triple product kayo tapos walang direction yung sagot nyo. Ibig sabihin, mali yung sagot nyo, di ba? Kasi dapat may vector. That vector siya. Ngayon, kung triple scalar product naman at ang sagot nyo ay vector, mali din yun. So, matitrace nyo naman kung saan kayong parte steps na nagkamali. So, maganda siyang way of saying ba kung tama yung ginagawa nyo. Okay? Kasi syempre, minsan, hindi tayo sure kung tama yung final answer. Pero kung makikita nyo na may mali na something na hindi nagme-make sense, actually, karamihan sa pieces, ganun. As long as may nakita kayong mali sa dimensionality, like kagaya nito, di ba? Kapag triple product, dapat vector. Hindi pala. So, makikita nyo agad, dun pa lang. Hopefully, gamitin natin yung mga ganong skills. So, hindi siya parang, tawag dito, hindi naman kailangan laging perfect yung ginagawa nyo eh. Kasi possible talaga magkamali. Pero as long as alam nyo kung saan kayo nagkamali, matitrace nyo, di ba? So, matututo kayo na, ganito pala. Okay? Maliwanag? Yes, I think sir. we are down to the last page. So basically, ito yung binigay ko sa inyo na practice exercise. It's up to you. You can use yung summation notation or pwede kayong mag-graphical proof. Di ba? Itong A minus B saka itong A plus B. Tama? Kaso syempre, idadat nyo yung sagot, di ba? So papakita nyo lang na ganito siya equal. Pwedeng graphical. Of course, pwede nyo rin component by component, which is madali lang, di ba? Pwede rin kayong mag-summation notation if doon kayo mas comfortable, which I highly suggest na gawin nyo yun. Ngayon, kung nahihirapan kayo doon, okay lang naman for now. So, kapag naman kasi magtatanong ako na hihingi ako ng solution na use Kronecker delta or yung Lebesgue-Civita, i-specify ko yan. I will not force you to use yung summation sa lahat kayo. Pero syempre, may specific problem na let's say no choice kayo kundi mag-epsilon ijk, kailangan niya talaga. Pero syempre, sa ganitong example, kaya naman siya isolve ng hindi gumagamit ng for now, yun na lang muna yung gamitin niya. Okay? Pero hindi ko yung pinoforbid na gamitin yan. Maliwanag? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
So, yeah, may hint naman dito na mayroong property ang dot product at cross product with respect to yung sum ng dalawang vectors. Ang next na tanong dyan is, so number 2, sorry. Kailangan mo lang ipakita na yung cross product ng P at Q ay nasa C direction. Okay? Naka-specify naman dito kung syempre kailangan hindi sila parallel or anti-parallel. Bakit? Kasi nga cross product. Tama? Ang cross product ay sign. So kapag parallel sila, ibig sabihin 0 yung angle and that will result to 0. So wala kang makukuha sagot, di ba? Okay, so napaka nun. Makikita nyo agad doon sa tanong, actually may hint na kaagad. So, yun. Yun lang naman. Maliwanag naman yung tanong dito, di ba? And lastly, ano to lang, given 3 vectors na actually tigda 2 components lang, ipapakita nyo lang yung value ng triple scalar product, and lastly, triple vector product. Okay? And ganito gawin natin, sagutan nyo to, and you can actually send me. And then pag may mali, I can discuss with you din naman kung ano yung mali nyo, paano nasagatan. Kasi either magbibigay ako ng prob set before the end of the week or early next week na lang. Okay, let's see din sa iba na hindi pa nag-consult. Okay, so I think yun lang naman. Ngayon, pwede kayo magtanong kung may tanong pa kayo. Hello, guys. Sir, dito Okay. po sa practice exercise, magbibigay po kayo ng answer key or i-discuss pa po ba yung answer? Isa-send ko na lang answer key. Pwede ko namang i-discuss, pero... Sir, i-discuss before problem set. Okay, ganito gagawin natin. I will randomly choose kung sino yung sagot, and then I will guide you along it. Okay ba yan? Na-realize ko din na if you discuss yung solution nyo, mas napapractice kasi kayo na tawag dito? I don't know, hindi ko alam kung ganun din ba sa inyo. Mas natututo ako kapag dinidiscuss ko yung solution ko. Okay? Ganun gagawin natin para meron tayong class participation. Okay lang ba? Yes, sir. So, huwag kayong matakot magkamali kasi mahirap naman talaga itong subject na to. Better, mas matakot kayo kung ano tawag dito? Kung hindi nyo talaga siya tawag dito, masagutan. Okay? Pero ngayon, kung talaga nahihirapan kayo, huwag kayong mahiyang magpa-consult. Okay? Lagi ko sinasabi sa inyo, nakakalungkot lang last sem, wala masyado nag-consult. Pero ngayon, we have a lot of time naman. As long as wala pa nagko-consult sa ibang subject. So, yun lang naman. Okay? Yes, sir. Okay, sino pa may tanong? Kung may concern, baka may concern kayo. Lalo na pag nawalan kayo ng internet or kuryente. Ganun. Sir, Kahapon, nagputol-putol kuryente din dito eh. Dahil sa kulog at kidlat. I don't know. Anyway. Ano yun, Sir, Carlo? pwede po ba every lesson time parang kung pwede pong tanungin kung parang may gustong kung pwedeng i-explain. I meant like parang magkaroon lang ng synchronous na lesson po sa mga may kaya lang po or may gusto. Yun ang gusto ko actually. Pero the problem with that is baka maargabyado yung iba. Pero syempre, siguro hindi naman ako nagkukulang ng pagpapaalala na pwede naman kayo mag-consult. Kung hindi kaya ng Zoom or kung ano man, pwede naman phone call. I can do that too. I can shoulder yung pagtawag syempre. Yung mga ganun ba? So, sabihin niyo yung kaklase nyo na please mag-consult din. Kasi baka isipin nila na yung mga maganda lang yung connection yung pwedeng matuto dito. Huwag naman sana maging ganun, di ba? Hello? Yes, sir. Okay, sino pa may concern? Huwag kayong mahiya. Baka may tanong kayo sa sarili nyo. Huwag kayong mahiya kung let's say, huwag nyo isipin lagi na baka mali yung tanong ko. Kasi that's actually sobrang problema din kahit ako eh. Like kahit nga ngayon, kapag may tanong ako, minsan nagpa-procrastinate ako na baka mali yung tanong ko.
Itanong nyo na kagad. Huwag kayong maya kung ano man. Hindi naman, as long as, kaya nyo kasi naisip yung tanong na yan, kasi hindi nyo, nalilito kayo, gusto nyo maging malinaw. So, huwag kayong mag-isip na mali yung tanong nyo or na, stupid yung tanong. Walang ganun. Okay? So, bibigyan kayo ng chance ngayon, magtanong kayo kung meron pa talagang sobra kayong nalilito, nahihirapan. Now, sige. Sinong pwede? O meron man. Meron ba? Hello? Wala na po ata. Wala na? Hindi ko po sure sa iba. Sir, mag-meet po ba sa Thursday morning? Wala. Sundin nyo lang yung ano. Actually, good for 1 week na yung binigay ko. So wala pong bagong lesson sa Thursday, sir? Wala naman. I will send you next. Ang kasunod kasi is vector calculus. So yung mga vector differentiation, vector integration. Next week pa po yung isi-send yung next lesson, sir? Gusto ko mas maaga. Masasend ko siya actually before matapos yung week. Pero i-specify ko naman sa inyo na halimbawa, bibigyan ko ng problem set. Hanggang doon lang sa certain topic, di ba? Hindi ko naman kayo bibigyan agad ng kakabigay ko lang kasama agad sa tanong. Aliwanag pa? Yes, sir. Okay po, sir. Kasi medyo madami-dami na itong binigay ko actually. Good for more than. Tingnan natin din. Sa estimate ko is actually ngayong week at saka kalahati next week. Pero mas maganda na rin yan. Possible kasi na baka magkabagyo-bagyo, di ba? So, tingnan natin. Okay? Meron ba sa inyong sobrang hirap mang connection? Sa mga nandito, meron man naka-data? Hello? Lahat kayo naka-wifi, no? Wala naka-data ngayon. Opo, sir. Yes, sir. Parang, sir. Okay. Again, siguro nare-reach out nyo naman iba yung kaklase. Pakisabi na lang din na huwag kayong mahiyang mag-email or mag-ask. So yan, as long as available naman ako, okay lang sa akin mag-discuss. Ano pa ba? Yun lang. So, lagi ako mag-a-announce sa email at saka sa group chat. Para at least mayroon tayong possible. Yung iba kasi minsan late dumarating email ata. So, announcement lang naman yan. For announcement and kung may emergency kayo or mga notify kayo, pwede nyo naman ako i-message doon or sa text kung wala talagang connection. May tanong pa? Concerns? Sir, okay lang mag-request ng mga ganitong meeting pag hindi na. Yes, actually that's exactly yung nilagay ko or sinabi ko rin sa inyo. Na pwede kagaya nito, mag-create kayo ng group na mag-ask. Imbitahan nyo rin yung iba yung kaklase. So ang gagawin ko siguro, i-open ko na lang yung gawin na lang natin mga 9 to 10:30. Hindi ko sure yung 8:30 usually. Sa ngayon, kasi, Pero okay lang naman i-open ko. Pwedeng i-open yung sa klase natin. Pwede rin yung sinend ko sa inyo na consultation hours. As long as wala pang nauna sa inyong magpa-reserve. Okay ba yan? Okay po, sir. Thank you. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman kayo iiwanan na binigay ko lang kayo ng material tapos bala na kayo. Walang ganun. Hindi ko naman sinabing ganun, di ba? So, kung talaga nahihiya kayo, pwede naman kayo magpa-consult individually. Okay lang din sa akin. Mas lang siya. Mas matrabaho lang, pero walang naman problema. Kasi minsan, baka nahihiya kayo na kayo lang yung magpa-consult. Ayun. Ang gagawin ko na lang next time, magpe-prepare ako ng mga tanong, tapos tatanungin ko na rin kayo kaysa naman nanghihingi ako ng tanong sa inyo, tapos nahihiya talaga kayo magtanong. I think meron talaga kayong tanong, pero nahihiya lang kayo magtanong ngayon. So, ayun. Ayun lang naman. Actually po kasi yung mga tanong namin yung buong lesson po kasi kaya nahihiya po kami. Hindi. Okay lang naman. Diniscuss ko naman yung buo, di ba? Tapos specific meron din. So, okay lang. Thank you, sir. Okay. Wala na? Baka gutom na yung iba eh. Okay na po, sir. Thank you. Thank you, sir. Magluluto pa ako hapunan. Okay. Wala. Thank you po, sir. Thank you. Walang naman. Ingat kayo. Ingat din, sir. Watch out na lang yung mga i-email ko tapos sa group chat. Yun lang naman.
Yes, sir. Okay? Isa-send ko tong ano na to, itong meeting na to para din sa iba. Okay, so yun lang. Wala nang tanong ha. So, Opo, sir. Bye, sir. ingat kayo guys. Happy dinner and stay safe. Okay, pwede na akong mag-leave. Bye-bye. Ingat kayo. Thank you, sir. Thank you po, sir.